Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, tingnan ninyo, pati si Kaufman, iniwan na itong kampo ng mga Duterte. I don't know kung nahihirapan ba si Kaufman na ipagtanggol itong si former President Rodrigo Roa Duterte, or talagang sadyang pinapaalis na si Kaufman dahil hindi niya kayang i-defend itong si former President Duterte. Kasi kung matatandaan ninyo, mayroon talagang hidwaan noon itong si Kaufman tapos si Roque, 'di ba? Na wala daw silang tiwala kay Kaufman, kay Neme Eclabush. Oo, alam naman natin itong si Roque kahit papaano, isa ding lawyer. Naamoy niya yung lawyer sa lawyer instinct. So, hindi ko naman sinasabi na bitterness itong si Harry Roque dahil nga hindi siya kinuhang defense team sa council ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pero the fact na sila mismo ang nag-aaway-away, ibang tunog na yon. So ngayon, totoo ba yung sinasabi ni Harry Roque na mukhang pera-pera lang daw talaga ang ginagawa ni Kaufman? Ayaw niyang ipapanalo ang kaso ni former President Duterte dahil nga ang gusto niya ay pumera pa. Pero kung ako naman yung tatanungin ninyo mga minamahal, in my own perspective and in my own views and opinion, siguro naman kaya umalis itong si Kaufman, bukod sa kota na siya, sibat agad na, talagang mahirap naman ipagtanggol. Itong si former President Duterte, biruin ninyo, 8,500 pages. Gets? 8,500 pages ang dokumento. 'Di ba? Laban kay former President Duterte, evidences laban sa kanyang ginawang war on drugs. And beside, almost 16 hours to 22 hours video clip. So, kahit ako, mababaliw ako. Hindi ko alam yung gagawin ko. 'Di ba? Pero alam niyo, ito yung nakakatawa. Kasi si Trillanes, nireveal niya na, huwag kayong mag-alala. 'Di ba? Trabaho lang, walang personalan. 'Di ba? Ginanon pa nga tayo noon ni Trillanes. Trabaho lang, walang personalan. Yan yung sabi ni Trillanes. Si Kaufman nagtatrabaho para sa ganyan daw. So wala tayong magagawa kung sibat agad. 'Di ba? Pumanan. 'Di ba? Sobra din taon. Kasi March last year nagsimula itong si Kaufman. Tapos ngayong May, sobra din 14 months. Tapos kung 150 million per month, abay, feeling ko aabot siya ng 6 billion. Malaki-laki na din yung halaga na yon, 'di ba? So mukhang basically para sa akin, literal na one hit delete na lang 'di ba? Okay lang na pabayaan ni Kaufman itong si Digong dahil parang lang nilaro lang ni Kaufman para pinatalo ni Kaufman itong kampo ni former President Duterte. Pero sa totoo lang may free will naman si Kaufman sa kung ano yung kanyang pipiliin. May free will naman itong si Kaufman, 'di ba? Pwede siyang umalis, pwede siyang hindi, 'di ba? May free will, may karapatan yang si Kaufman kung aalis siya, pero hindi naman ibig sabihin nun ay pinabayaan niya yung kaso. Baka maybe mga minamahal, hindi na nakaya ng brain cells, 'di ba, ni Kaufman. Ito nga pong itong team ni former President Duterte na ipagtanggol. Mahirap ipagtanggol ang taong sakdal, 'di ba? Nasasakdal na sa sobrang napakalaki kasalanan. Nandiyan na yung mga ebidensya Tingnan ninyo, halos lahat palpak si Kaufman. Interim release, wala. Okay, sige. So, pagpatuloy natin yung yung video, 'di ba? Kasi may lakad tayo, urgent Akin na neto ni Jen Angeles, nandamay pa ng kanyang negosyo. Anyway, so usapin ng interim release, hindi na nag-grant ang interim release ni former President Rodrigo Roa Duterte kasi mayroon pong mga tinatawag tayong requirements sa interim release. So, kung gusto nyo ng interim release, kailangan, miyembro pa din tayo ng International Criminal Court.
Kaso ang problema, 2019, 'di ba? Gets ninyo? 2019 umalis na po tayo sa International Criminal Court. So kasalanan din ni former President Duterte kung bakit hindi mag-grant ang kanyang interim release, 'di ba? Doon nga po sa ICC. So pangalawa naman doon is yung parang flight is guilt na baka pag pinauwi itong si former President Duterte dito sa bansang Pilipinas, abay baka hindi na siya bumalik doon, lalo pat 'di ba? Nagsabi na mismo itong si Digongyo na pag makauwi siya ng bansang Pilipinas, gusto niya diyan daw siya mamatay sa lupang Sinilangan. Oo. Wow, grabe no. Ang lakas, kahit nandun sa ICC, nang bubudol pa rin itong si Digong eh. Kasi si Digong kasi, father figure siya, to be honest. Kaya siya malakas sa ng bayan. Kasi father figure, yung tingin, yung parang magmumura ka, yun na, father figure. Doon mas sanay yung mga Pilipino yung samurahan, yung pagganon, di ba? Demon figure. True, demon figure by Jen Angeles. Actually, mga minamahal, yan din yung isa sa na-adapt ni Sara Duterte, yung anger issue, yung temper, 'di ba? Na-adapt ni Sara Duterte sa kanyang ama. Pero sasabihin ko sa inyo, mahal naman talaga ng Pilipino, ng ibang Pilipino, itong si Digong, pero hindi si Sara. 'Di ba? So minamahal lang nila si Sara kasi nandoon si Digong sa International Criminal Court. And beside, mga minamahal, mukhang paawa effect. Kaya nga may umuugong-ugong na balita na ayaw palayain ng kampo ni Vice President Sara Duterte itong si former President Duterte kasi pwede pa nilang magamit ngayong eleksyon. Kaya nga naamoy ko itong pag-withdraw ni Kaufman, siguro by all means sinabi na to ni Sara Duterte kasi pwede po tong delaying tactics eh. Dinidelayed nila. Oo, ito na naman kasi magkakaroon na naman po ng ng hearing at saka next week malalaman na natin kung ano ba yung resulta ng confirmation of charges ni former President Duterte. Diba? Mga minamahal, medyo mainit-init ang politika kasi talagang si Sara naharap ngayon sa impeachment. Pangalawa naman, itong si Digong, 'di ba, sa International Criminal Court. So, wala na, ewan ko ba kung anong papatunguhan nitong kampo ni former President Duterte. Lahat may issue. Si Kitty, Wake and Bake. Si Baste, Barbilat. 'Di ba, yung hilig maghamon ng suntukan, di naman sumisipot. Si Pulong, 51 billion. Ano ba naman tong pamilyang to? Oo. Tapos ngayon, itong si Sara Duterte at si Mans Carpio. Diba? Si Mans Carpio parang na-denied yung kanyang request. So, basically, wala na. Patapon na ngayon yung mga Duterte. Ewan ko ba kung bakit may mga sumusuporta pa doon kay former President Duterte at sa kampo ni Vice President. Nalantaran na tayong ninanakawan, lantaran na tayong kinukupal, nagpapabulag pa din sila. Kaya ang daming Pilipino may hirap pa din eh. Kasi gusto nila tayong maging first world, maging Singapore yung style natin. Gusto nyo palang maging Singapore tapos umi-elect kayo ng mga bobo. Katulad na lang ni Robin Padilla, ang trabaho daw po ng minority ay taga-oppose lang talaga. Kahit maganda yung ginagawin, taga-oppose. Tangina mo, Robin, yung minority, majority, check and balance lang yan. Hindi ibig sabihin na minority ka, ibig sabihin nun, taga-oppose ka. Paano kung maganda naman yung bill na pinapagawa, i-oppose mo? Diba? Talagang bobo tong si Robin Padilla. Kaya maraming salamat din sa'yo, Robin. Ikaw yung nagpapatunay, na kung hindi dahil sa'yo, baka siguro yung ibang mga artista nanalo, baka may nagbubum tarat-tarat na dyan sa Senado. Bigyan ng jacket yan, diba? Baka may mga naggaganon na dyan sa Senado. Buti na lang, manalo ka, Robin. Isang living proof na yung mga artista hindi na dapat iboto. Anyway, mga minamahal, so nakaka 8 minutes na tayo, doon pa lang sa bahay. Binihag ako nito ni Jen Angeles, say hi. Follow nyo siya, guys. Jen Angeles, Ate Jen, sa Facebook. Tapos, by the way, follow nyo din ulit. Naban yung account natin na almost 200 plus. Putang na nitong mga DDS na to eh. Lakas makapang-report, iyakin kasi.
Diba? It's me again, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.